Sabi ng Acts chapter 9 verse 10 to 18. Sabay-sabay po natin basahin. And there was a certain disciple of Damascus named Ananias. And to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, Behold, I am the Lord. And the Lord said unto him, Arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayed. Kita mo nagagawa ng panalangin? And had seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him, that he might receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. And here he hath authority from the chief priests to bind all that call on thy name. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. And immediately there will feel from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose and was baptized. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Ilabas ang pamagat at sabay-sabay po nating basahin ang pamagat at ituro mo ang sarili mo. A willing vessel for the Lord. Amen. Hallelujah. Are you a willing vessel for the Lord? Amen. Are you a willing vessel for the Lord? Amen. For the Lord, ha? Baka mamaya sa ibang napupurihan. Hallelujah. So purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sige, makakaupo na po tayo. At sabihin mo sa katabi mo, are you a willing vessel for the Lord? Hallelujah. Praise the Lord. Are you a willing vessel for the Lord, mga kapatid? Itong mensahe ng Panginoon na pagbulay-bulayan natin sa oras na ito. Mga years ago, mga kapatid, maybe 2 or 3 years, na nagpangaral natin din, mga kapatid, ang tungkol sa nagpangaral ko na dati, mga kapatid, no? Yung what kind of vessel are you? Yes. So ito naman, a willing vessel for the Lord. Are you a willing vessel for the Lord, mga kapatid? Hallelujah. So a willing vessel for the Lord, mga kapatid, not for someone else. Dapat, mga kapatid, ang vessel na ito ay para lamang sa ating Panginoon. Hindi sa kung sino-sino. No? Hallelujah. So, those that have obeyed the gospel. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Am I already a willing vessel for the Lord? Amen. Or for my own? Or for the others? That's right. Alin ka ba doon, mga kapatid, no? Hallelujah. Those that have obeyed the gospel, have repented of their sins, are baptized in Jesus' name for the remission of sins, and are filled with the Holy Ghost, have offered themselves as a willing vessel for the Lord. Amen. So bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon, na naganap sa ating buhay ang Ebanghelyo, mga kapatid, nagrepent na tayo ng ating mga kasalanan, nagpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon upang mapatawad ang ating mga kasalanan at nakatanggap tayo ng banal na Espiritu o kaloob na nagmumula sa banal na Espiritu, mga kapatid. Dapat nagiging willing vessel na tayo for the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga ang tanong, are you a willing vessel for the Lord? Or for your own?
Hallelujah. Saan na ba tayo, mga kapatid, no? So, to be used by God, mga kapatid, ang mga willing vessel, ano natin ito, mga kapatid, pakinggan natin ng mabuti. Dahil darating ang time na tayo, mga kapatid, ay gagamitin ng ating Panginoon, no? Hallelujah. So, to be used by God, we must keep our mind open to hear His voice and must stay full of His Spirit so we may have the courage and the boldness to do His will. Hanggat wala sa atin, mga kapatid, ang kapangyarihan. Kaya sabi ng Panginoon, you will receive power. Amen. After that, the Holy Ghost shall come upon you. And you will be my witnesses. Ang sabi ng ating Panginoon. So hindi tayo, mga kapatid, magiging kagamit-gamit, mga kapatid, sa ating Panginoon without the Holy Spirit, without the power. Kasi ang power na yan mga kapatid, ang makakatalo, yan mga kapatid, ang gagamitin natin upang ating mapaglabanan, mapagtagumpayan ang mundong ito. Ang gawa ng kasalanan, mga kapatid. Without the power of the Holy Spirit sa ating mga buhay, mga kapatid, hindi natin mapaglabanan ang kasalanan. Amen. Amen? Amen. Dahil ang kasalanan nandyan na sa ating dugo, nananalaytay na yan sa ating dugo, ang sabi ni Apostle Paul. Kaya nga with the power of the Holy Spirit that we receive from God, mga kapatid, doon natin na-overcome, mga kapatid. Amen? Kaya hindi na tayo nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan dahil, mga kapatid, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos sa ating mga buhay. Kung sarili lamang natin lakas at kakayahan, hindi natin kaya, mga kapatid. Dahil alipin na tayo sa pagkakasala. No? Ngunit dahil, mga kapatid, sa bag ng ating Panginoon, ibinuhos niya kanyang banal na Espiritu na natanggap na ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya nandun ngayon, na paglabanan natin, na overcome natin ang kasalanan sa ating mga buhay. Amen? Amen. Na-overcome na ba natin o nananatili pa rin? Overcome. Praise the Lord. Ilan lang yung nag-overcome? Hindi nyo pa na-overcome? Sino bang hindi nabaptize sa pangalan ni Jesucristo? All. Lahat na tayo. Sila ano pa bra? Praise the Lord. O evangelize na yan mamaya. Dahil lang business na yan. Ipaliwanag yan ng maayos sa kanila. Para ang mga kasalanan na nila, ang sabi ng Panginoon, ma-pluck out na yan ang mga kasalanan sa ating mga buhay. No, if you obey the gospel in your life, mga kapatid. Without obeying the gospel, mga kapatid, wala kang pag-asa na makapasok sa karyan ng Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. So, Ananias, mga kapatid, was such a vessel. No? Tingnan niyo, mga kapatid, ang sabi sa kanya ng Panginoon. Bumalik ka doon sa verse natin. Yan. Hallelujah. And there was a certain disciple. Disciple na sa ng ating Panginoon doon sa Damascus. Nang pangalan ay si Ananias. No? At sinabi sa kanya ng Panginoon sa vision, Ananias! Diba, kita mo kapatid, pag willing vessel ka ng ating Panginoon? Ay nga, tinatanong ko sa inyo kapatid, are you already a willing vessel for the Lord? Pag sinabi sa kanya ng Panginoon, Ananias! Ano kagad ang sagot niya? I am here, Lord. Dapat ganun tayo. Pag sinabi sa atin ng Panginoon, Christine, o Tintin, o Angeline, dapat wala na sabi na, bakit Lord? Sasabihin kayo natin, here I am, Lord. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Ganun dapat tayo, mga kapatid. Tayo ay mga mananampalataya na ng ating Panginoon. Di ba? Nag-ubi na tayo ng gospel. Dapat every time na tayo ay tawagin ng ating Panginoon, here I am, Lord. Ano ang gagawin ko para sa kapurihan at kadakilaan ng iyong pangalan? Ganun na dapat tayo, mga kapatid. Amen? Amen. And he said, behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. Nung sinabi sa kanya ng ating Panginoon ang tungkol si kay Saul na Tarsus, nung narinig niya pa lang ang kanyang pangalan. Pero mga kapatid, hallelujah. For behold, he prayed. Nananalangin siya, sabi ng ating Panginoon. And had seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him, ito ng kay Saul, that he might receive his sight, mga kapatid. And Ananias answered, Lord! Narinig ba natin ang pangalan? Narinig ba natin ang pangalan ng Panginoon? Ang sabi kanina, di ba? The sweetest name. No? The beautiful name of Jesus. No? Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man. Narinig ko na ito, Panginoon.
Ang tungkol sa tao ito, matapang ito. Mamamatay tao ito, ang sabi niya sa ating Panginoon. Sumagot siya sa ating Panginoon. No? How much evil he hath done to thy saint at Jerusalem. Narinig kong tao ito kung anong mga masasamang ginawa niya sa mga lingkod mo, Panginoon, sa mga tagasunod mo. Hallelujah. And here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. At nandito siya, may daladalang sulat sa mga galing sa mga high priest. Nang sino mang matagpuan niya na mananampalataya sa iyo, Panginoon, na tumatawag sa iyong pangalan, ay kanyang igagapos. No? Ikukulong o dadalhin, mga kapatid, sa lugar kung saan ay paparusahan ang mga Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoon. Bilang niyo, mga kapatid, ang ginawa niya, mga kapatid. But the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me. Naniniwala ba tayo na we are also a chosen vessel? Amen. For the Lord. Kasi sabi niya, he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles. Kaya ang dala-dala natin, mga kapatid, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong ibang dalang pangalan dito, hindi pangalan ni Vicente o ni sino man, mga kapatid, sa atin sa iglesia ito, kundi pangalang Jesus Christ. At ang naitataas lamang dito, ang pangalang Jesus Christ. The beautiful name of Jesus Christ. Amen? Amen. Hallelujah. To bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name sake. Are you a willing vessel? Amen. Ang sabi ng Panginoon, mayroong suffering kapag tayo, mga kapatid, ay sa Panginoon. Habang daladala natin ang pangalan ng Panginoon, pinapangaral natin, tinuturo ang pangalan ng Panginoon na siyang daan ng kaligtasan ng sangkatauhan, mayroong suffering na mangyayari sa atin. Kaya pati ngayon, dito, mga kapatid, ang ginagawa natin ito, di ba? Kasama ito sa suffering, mga kapatid, dahil pagod tayo, puya tayo, mga kapatid. Ngunit dahil, mga kapatid, for God's name, for the name of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, nandito tayo nagpapatuloy. Amen? Hallelujah. Ananias went his way and entered into the house, and putting his hand on him, said, Brother Saul. Kita mo, mga kapatid, when God declared to Ananias, mga kapatid, about Saul, na siya ay nanalangin at sinabi ng Panginoon, he is a chosen vessel unto me. Kita mo, mga kapatid, nag-iba kagad ang samantalang kontra ng kontra si Ananias sa pagtawag sa kanya ng Panginoon. Dahil, Panginoon, kilala kong taong ito. Marami na ako narinig kung anong mga ginawa niya, kasamaan sa mga lingkod mo. Pinapatay niya, kinukulong niya, ginagapos niya. No? Ngunit nung sinabi sa kanya ng Panginoon, he is a chosen vessel unto me. At ipakilala ko sa kanya kung paano, kung gaano kadaming mga sapiring ang kanyang danasin sa pagdala ng aking pangalan. Hallelujah. And putting his hand on him, said, nung sinabi na yun sa kanya ng Panginoon, nagbago ang tingin, ang pananalita ni Ananias. Kaya tinawag niya na rin, Brother Saul. Naniniwala ba tayo na magkakapatid tayo? Amen. Sa pananampalataya sa Panginoon? So sabi dito, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou comest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from his, hallelujah, eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose and was baptized. Pero mga kapatid, yun ang pangyayari, nangyari muna sa kay Apostle Paul, mga kapatid, ang Ebanghelyo, ang Gospel, no? Nung dilihan sa kapatid ni Ananias, no? Na tinanggap niya, mga kapatid, ang kanyang sight, muli, mga kapatid, no? At pagkatapos niyo na puspusan ng Banal na Espiritu, at siya ay nagpabautismo. So doon naganap sa kanyang buhay ang Ebanghelyo, mga kapatid. So marami daw, mga kapatid, na sapiring ang kanyang dadanasin. Di ba alam naman natin ang buhay ni Apostle Paul?
No? Kung gaano na sa piring mga kapatid ang kanyang dinanas mga kapatid sa pagganap lamang mga kapatid ng utos ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Kita mo? Kaya pagdating natin doon mga kapatid sa langit, pag makita natin si Paul, talagang pasalamatan din natin. Yakapin natin. Dahil kung hindi sa pagpapagamit niya sa Panginoon, hindi nakarating sa mga hintil na katulad mo at katulad ko ang kaligtasan. Amen? Hallelujah! So mga kapatid, sa ating pagpatuloy, kahit na bumabagsak mga kapatid, si Apostle Paul kahit bumabagsak kahit pinapatay sa mga kapatid, ngunit pagbangon niya, hanggat buhay siya, mga kapatid, nagpapatuloy siya sa pagganap ng kalooban ng ating Panginoon. So binigyan tayo ng halimbawa, ganun dapat tayo. Mga kapatid, ano man ang mangyari sa mundong ibabaw na ito, ano man mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin, dapat hindi mga kapatid, hallelujah, nagiging hadlang yun upang hindi natin purihin, dakilain, sambay ng Diyos na ating tagapagligtas. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang sabi kanina ng ating Bible teacher, di ba? Huwag natin kaligtaan ng pagtitipon. Utos yun ng ating Panginoon, hindi utos ng ating teacher. No? Hallelujah! So most people fail because of lack of commitment. Kaya mga kapatid, pag meron tayo ng commitment sa ating Panginoon, maniwala kayo mga kapatid, basta may commitment ka sa ating Panginoon, hindi ka maapektuhan ng mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo ito. Kahit mga kapatid, ang buong mundo, talagang ano na ngayon dahil sa nangyayari na kaguluhan? Hindi pa yan. Tayo alam na natin yan. Dahil sinabi na yan ng ating Panginoon 2,000 years ago na mangyayari at mangyayari mga kapatid. Either we like it or not. Talagang mangyayari yan. Dahil pag hindi mangyayari yan, hindi darating ang ating Panginoon. Amen? Yan ang mga sign na sinabi ng ating Panginoon na mangyayari muna bago siya ay pumarito. No? At ano mga kapatid? Nung ipalaganap ng kanyang ebanghelyo, halos buong mundo na ngayon, mga kapatid, nalaganap ng salita ng Diyos. So anytime darating ating Panginoon para tayo mga kapatid ay ikot up. Kaya ang tanong mga kapatid, ready ka ba na harapin ang ating Panginoon? Anong pinapaiwas sa atin? Ang mga kasalanan na ayon sa pag-aaral kanina. Eh nakakatakot. Siyempre matakot talaga tayo mga kapatid. Na pag-caught up, hindi tayo mapasama dahil sa kasalanan ginagawa ng bawat isa. Kaya nga bago pa mga kapatid dumating ang ating Panginoon upang i-caught up tayo, ang kasalanan na yan ay patay na. Ang sabi nga ng Colossians 3:5, no? So most people fail because of lack of commitment. When you have commitment, no matter what happen, you will fulfill God's commandments. If you have commitment sa ating Panginoon. May commitment na ba tayo? Yes. Dahil ginanap natin sa ating buhay ang ebanghelyo. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, no? Ang lahat na nabautismohan kay Kristo ay binihis ni Kristo. Kaya may personal na tayo na relasyon sa ating Panginoong Kristo dahil nagpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Amen. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Palakpak muna sa Panginoon. Praise the Lord. Ipalakpak natin ang ating mga antok. Sino ba'y naantok? Kami. O ba kaya dinanamnam nyo lang yung salita ng Diyos? Dinamnam ng pasok. Praise the Lord. Hallelujah. So if we stay full of His Spirit and listen and courageously obey His voice, Jesus can do great things through us. Naniniwala tayo doon? Amen. Na makagawa ang Panginoon ng mga kapangyarihang gawa sa pamamagitan ng paggamit niya sa atin. Kapag tayo mga batid ng full of His Holy Spirit. Amen? Amen. Kasi ang kanyang ang kapangyarihan, kaya ang sabi niya, power ang Holy Spirit. Kaya dapat na sa atin ang Holy Spirit, no? Upang ating mapaglabanan, mapagtagumpayan, ma-overcome ang gawa ng mundong ito, mga kapatid. O si Satanas mismo. Kasi ang sabi kanina ng ating pag-aral, siya talagang pasimuno ng kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nung dapat gawin natin kay Satanas, tadyakan mo. Kapag full of Holy Spirit, mga kapatid, parang langgam lang yan sa Satanas. Kaya dapat lagi tayo nagpapakapuspos sa banal na Espiritu upang ating patuloy na ma-overcome o matalo ang gawa ng Diablo sa ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah! Yung mga Israelita, mga kapatid, nung kinuha na sila ng ating Panginoon, dalhin sa Promised Land. Di ba? Kung tutusin mga kapatid, napakalapit ng Egypt to Israel. Ilang araw nang nilalakarin yon kasi naglalakad pa lang sila. Ngunit umabot pa sila ng 40 years
Ikot-ikot dito sa wilderness dahil mga kapatid sa kanilang katigasan. Dahil sabi ng Panginoon, diretso lang kayo. No? Nung nalala niyo mga kapatid, nung pupunta sila mga kapatid doon sa isang lugar na kung saan sabi na maraming mga higanti doon. Hindi natin sila kaya. No? Sinabi na pa yun, tuloy kayo, diretso kayo dahil pinamana na yan sa inyo, binigay na yan sa inyo. O pinapunta ng spy. No? Sabi nila sa Panginoon, at sabi nila sa leader nila, napakaraming malalaking tao doon, mga higanti, hindi natin kaya. No? Minsan mga kapatid, ganyan din ang tao. Ganyan din tayo ng mga mananampalataya. Pagka ano tayo, di ba, pagbago tayo, talagang ganadong-ganado tayo sa pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon, di ba? Gustong-gusto natin. Ako mga kapatid, nung nabaptize ako ng Holy Spirit na kapatid, gusto ko sa church na lang ako titira. Sinabi ko talaga sa Panginoon na sa church na lang ako titira dahil nararamdaman ko pa natin presensya ng Panginoon. At nangyari yun, mapatid, nung ito na mapatid na tinawag na ako. Ito palang mas na plano ng ating Panginoon. No? Hallelujah. Hindi lang pala ako sa church titira, kundi ipahawak niya pa mapatid ang mga kaluluwa o ipagkatiwala niya pa mga kaluluwa sa Iglesia. So purihin ang Diyos sa ating mga buhay mapatid, no? Hallelujah. So the giants were not the real problem, no? Nung kaharap nila mga higanti, takot na takot sila, nangangamba sila, ang lalaking tao, hindi natin kaya. No? Tanda natin, ang sabi sa kanila ng Panginoon, tumuloy kayo. Dahil binigay na yan sa inyo. Ngunit sila mga kapatid, dahil nakita nila malalaki, higanti ang kanilang kalaban, ay natakot sila. Nangamba sila, mga kapatid. No? Dapat tayo hindi ganon. Diba? If you are full of faith, full of the Holy Spirit, kahit gaano kadaming higanti ang harapan natin, hindi tayo mga kapatid matatalo dahil alam natin ang Diyos ang nasa atin. Amen? Amen. Hallelujah. So the giants were not the real problem, but unbelief. Hindi sila mapatid na nampalataya doon sa sinabi ng Panginoon, tumuloy kayo, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Dahil sabi niya, ako makikipaglaban, ngunit nung nakita nila malalaking tao, no? Natakot na sila, nangamba mapatid. Kaya sa halip na ilang araw lang nila puntahan ang promised land, umabot sila ng 40 years. Gusto mo bang ganun mangyari sa atin? Sa halip na dapat kang ginagamit ka na ng Panginoon, mag-stay ka pa ng 40 years bago magpagamit? Bago magsabi, I'm already a willing vessel for the Lord? No? It's time, mga kapatid. Huwag na natin hintayin ang 40 years kung ito na itinakda na panahon ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya pag nasa inyo, huwag na kayo magtanong, mag-praise the Lord kayo. Di ba? Magpasalamat kayo, pribilehiyo yan. Amen? Praise the Lord. So the enemy always look bigger when faith becomes smaller. Kaya pagbaliit ng pananampalataya mo, pag nakita mong problema, sabi mo, hindi na ito kaya. Suko na. Suko ka na kagad. Nakalimutan natin na ang Diyos nating pinaglilingkuran is bigger than any problem that we are facing, mga kapatid. Kahit gaano man kalaki ang problema na yan, mas malaki pa rin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Amen. Di ba, Abe? Ba't hindi ka na sumasagot ngayon? Ha? Nagigising lang, nagigising si Abi. Praise the Lord. Diyan pa kayo mapatid? Amen. Israel did not fail because God was weak. They failed because they saw the giants more clearly than they saw the promise. Kaya ang sabi ng awit kanina, promises, di ba? Pangawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. Huwag mong tingnan ang ating kakarapin ng mga problema at pagsubok. Tingnan mo mga kapatid kung anong magagawa ng Diyos na ating pinaglilingkuran sa mga pagsubok at problema ang ating kinakarap sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya dapat wala na tayo mga kapatid ng paayaw-ayaw pa pagka sinabihan ng Panginoon na gawin mo ito, gawin mo yan. Huwag na tayo makikinig mga kapatid ng mga kung ano-ano mga sinasabi. Sa pag-aaral ng kagabi ni Brad Philip, hindi ka obra dyan kasi malaki magbigay ng tithes. Saan nakasulat yun? Di ba? Hindi natin basihan yung mga ganon. Ang basihan kasi natin mga kapatid ang puso ng bawat isa sa atin. Ang obedience natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah.
So many times the battle is not lost because the obstacle is too great, but because trust in God grows too small. Minsan kasi mga kapatid, nagkaroon lang tayo. Minsan mga kapatid, nadili lang yung kailangan natin sa Panginoon. Nawawala na tayo. Pati yung ano natin, pati yung ministry natin, yung paglilingkod natin, yung pagsamba natin, naapektuhan. Dahil lang doon, mga kapatid, sa mga bagay na iniling natin na hindi pa binibigay ng Panginoon, tanda natin, mga kapatid, ang sabi nga mga kapatid ng awit, even Lazaro 4 days already na nakalibing, but God still on time. Yes. Amen? Kaya on time ang ating Panginoon. No? So nangyari sa ating kapatid, mga kapatid, si Brad Fernando, di ba? Nasa ano sa ngayon, on time pa rin ang Diyos dyan. Di ba? Kung hindi sa lumapit sa ating Panginoon, no? Na nadalangin, nagsisi mga kapatid, hindi rin kikilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Kita mo kapatid nung kumilos? Di ba dalawang beses na yan nangyari, libre sa lahat. Napakaswerte naman napakaswerte, napakapalad. Dahil hindi pala tayo swerte, palad, mga kapatid. Napakapalad niya. Dahil mga kapatid ay talagang tinutulungan pa rin siya ng ating Panginoon. No? So nagagawa yan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya huwag tayo mga kapatid mawala ng pag-asa, yung manghihina tayo mga kapatid, o parang ayaw nyo na dahil hindi nabibigay mga kapatid ang hinihiling natin sa Panginoon. Ang Panginoon always on time. Tandaan po natin yan mga kapatid. Amen? Amen. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Palakpak muna sa Panginoon. Hallelujah! Numbers 13:31. So sabi dito, but the men that went up with him said, we do not able to go up against the people, for they are stronger than we. Biro nyo? Doon pala mapatid, nawawala na sila mapatid ng pag-asa. Dahil mas malalakas daw sila, mas makapangyarihan, mas malalaki. No? Ngunit sa Panginoon mapatid, ang lahat ng bagay mapatid ay kaya niyang gawin. Ang lahat ng bagay mapatid ay mangyayari sa Panginoon dahil walang imposible sa Kanya. Amen? Sa testimony ni Sister Marites, pero walang imposible sa ating Panginoon. Praise the Lord. So ganyan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Hallelujah. So the real problem, mga kapatid, was not the giants, but the failure to believe God. Ito minsan ang problema sa atin eh. Diba? Minsan naniniwala lang tayo, nanampalataya lang tayo pagka nangyari na sa ating buhay. Ngunit ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, no? Yung makita na ba natin, ang sabi ng Panginoon, mapalad ang tao na nananampalataya na kahit hindi niya ako nakikita. Kasi ang tao to see is to believe. But the Lord, mga kapatid, believe me and you will see. Amen. Baliktad. Kaya paniwalaan mo ang Panginoon. Manampalataya tayo sa ating Panginoon at makikita natin kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Proven yan mga kapatid. Kahit patay kayang buhayin ng ating Panginoon. So wag tayo mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay walang imposible sa Kanya. Amen? Amen. Hallelujah. When faith in God is strong, even giants lost their terror. Tanda natin mga kapatid. Kapag ang pananampalataya mo sa Panginoon ay matatag, kahit sinong demonyo, kahit si Satanas, hindi ka kayang itumba. Yes. Dahil ang pananampalataya natin, kaya ang sabi ng Panginoon, kung mayroon tayong pananampalataya na katulad ng butil ng mustasa, sabihin mo sa bundok na ito, umalis ka dyan at lumipat sa dagat at susundin ka. Ganon din sa ating mga problema. Kung tayo kapatid ay may pananampalataya na katulad ng butil ng mustasa, hindi ibig sabihin na ganon kaliit. Ibig sabihin kapatid, ang butil ng mustasa, siya ang pinakamaliit na butil sa lahat ng uri ng gulay. Ngunit kapag tumubo, siya ang pinakamalaki sa lahat ng uri ng gulay. Amen? Naniniwala ka tayo doon? Amen. Ganon din, ang butil na yan, maliit na butil, kapag itinanim natin sa puso ang salita ng Diyos, gaano man yan kaliit, pag tumubo yan, mapatid, lumaki mapatid. Kasi nag-grow yan habang kinipid natin. Habang dinidiligan natin, mga kapatid. So ganon, mga kapatid, dapat ang ating pananampalataya. Kapag mayroon kang ganung uri ng pananampalataya, sabihin mo daw sa bundok, umalis ka dyan at lumipat doon sa dagat at susundin ka. Amen? Kaya ganoon na lang, di ba, lumalayas ang mga demonyo, lumalayas mga kapatid ang mga pagsubok at problema na ating kinakaharap kapag nire-rebuke natin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kasi tayo mga kapatid ay may pananampalataya.
Malaki ang ating pananampalataya sa ating Panginoon na alam natin na ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng ating Panginoon. No? Kapag ating pinapanalangin na may kasamang pananampalataya. Amen? Amen. Hallelujah. So your greatest battle, mga kapatid, is not what stands before you, but what you believe about God. Maniwala lang tayo, manampalataya tayo. Maniwala tayo, mga kapatid, na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na may pagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang lahat ng ating mga kahilingan, ang lahat ng ating prayer request, na kayang pagalingin ng Panginoon ang kahit na anong sakit at karamdaman na mayroon sa buhay ng bawat isa. Kaya solusyonan ng Panginoon anumang problema, anumang pagsubok. Tanda natin, mga kapatid, kapag nanampalataya tayo sa Panginoon, may tiwala tayo sa Panginoon, magugulat ka na lang kung gaano, mga kapatid, ang gagawin ng Panginoon. Sasabihin mo, ay napakabuti mo talaga, Panginoon. Di ba? Naranasan ba yan natin sa ating mga buhay? Yes. So totoo ang pangako ng Panginoon. Tapat ang kanyang salita, mga kapatid. Hallelujah. So Israel, mapatid, natakot mapatid dahil ganti ang kanilang harap. Kaya ano nangyari? 40 years sila na paikot-ikot dito bago mapatid makarating sa promised land. Samantalang ilang araw lang yun. Minsan ganyan sa ating mapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nandyan ang promise ng Panginoon para sa iyo eh. Ay nagpakaliwa kanan ka pa, hindi ka nag-straight pa, sinabi ni Panginoon, go straight, straight ka lang. Ay nagkaliwa kanan ka pa dahil may mga kumakahol na aso sa tagiliran mo, pinapansin mo. So, sinong talo, mga kapatid? Salit na dapat makuha mo ng promise ng ating Panginoon, nadidili ngayon dahil, mga kapatid, hindi tayo nagiging going straight sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! So mga Israelita, mga kapatid, natakot dahil sa ganti, kaya 40 years sila, mga kapatid, no? Na paikot-ikot dito because of their unbelief. At alam natin, kung totoo sa mga kapatid, nung tinawag sila ng Panginoon, gaano sila kadami? Ang sabi doon, mga kapatid, 700,000 yung lalaki, pira yung mga babae at mga bata. So higit sila milyon doon. Ngunit, mga kapatid, sa ganun kadami, mga kapatid, dalawa lang ang nakapasok sa promised land. Biro nyo? Milyon sila na umalis doon, dalawa lang ang nakapasok. Ang nakasama na lang doon yung mga anak nila. Ngunit yung umalis doon sa Egypt, mga kapatid, dalawa lang nakapasok sa promised land. Biro nyo, mga kapatid? Hallelujah! At sino yon? Si Joshua at saka si Caleb. Silang dalawa lang nakapasok. At ang mga next generation na, mga anak na nila. No? So God never allows trouble without a reason. Naniniwala tayo doon? Amen. If God allowed, mga kapatid, ang trouble sa ating mga buhay, may reason ang Panginoon. Amen? Hallelujah! There is always purpose in the pain. Sa ating mga nararamdaman, mga kapatid, ng mga sakit, yung mga, hindi lamang, mga kapatid, sakit sa laman, o hindi, mga kapatid, sama ng loob, sakit sa kalooban, no? Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, may plano at purpose dyan ng ating Panginoon. Trouble may feel confusing. It may interrupt your plans, seek your peace, and test your understanding. But God does not permit pressure without purpose. Pinapahintulutan niya ng ating Panginoon dahil may plano at purpose ang Diyos dyan sa buhay mo. Amen. Bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Panginoon, o bilang mga bisil na ng ating Panginoon, dahil tayo ang bisil ng Panginoon, we receive the Holy Spirit sa ating mga buhay. Hallelujah! So what feels random to you is never random to Him. He knows how to use hardship to shape character, grow faith, and position you for what is next. Kaya inihanda tayo ng Panginoon sa mga ganyan, sa mga kaya sa pangyayari. Ang quote nga kanina ng ating song leader na James 1:2 hanggang 4 yun, mga kapatid. Napakaano yun, mga kapatid. Para yun sa bawat isa sa atin na tagasunod o mga lingkod ng ating Panginoon. No? Pagsubok sa ating pananampalataya. Hindi para ibagsak tayo, kundi para, mga kapatid, i-build tayo. Para lalo tayong tumibay. Para lalo tayong, mga kapatid, inihanda ng ating Panginoon. Kasi may masigit ang plano ng Panginoon sa plano natin. Ako, plano ko dati ganito lang, mga kapatid. Magnambahan na ako, ganito lang. Ngunit ang plano ng Panginoon ay masigit pa doon.
At gagawin niya paala ako mapatid tagapangalaga ng kaluluwa ng ating Panginoon, no? Yung mga kaluluwa na kayo, mga kapatid. So, pinagkatiwala niya kayo sa akin, mga kapatid. Kaya ako bilang leader o pastor, mga kapatid, ginagawa kong lahat na magagawa ko, mga kapatid, that kayo ay manatili sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Kaya huwag kayong tampo, kung mapagsabihan kayo, kung mapagalitan kayo, kung mapangaralan kayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, dahil tinutuwid tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Ang Diyos ay ang may gusto dyan, hindi tao. Diba? Nais ng Panginoon na maging matuwid tayo sa kanyang harapan at gusto niya na makasama niya tayo, mga kapatid, doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. Amen? Amen. Hallelujah! For Romans 8:28 saying, mga kapatid, and we know that all things work together for God. Pero and we know, alam daw natin, mga kapatid, that all things work together for God to them that love God. Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Para daw sa atin ito. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. So tinawag tayo ng ating Panginoon according to His purpose. Hindi sa mga purpose ng bawat sa atin, kundi purpose ng Diyos. Kaya purpose ng Panginoon kung bakit nandito tayo ngayon. Purpose ng Panginoon, mga kapatid, kung bakit pinagsama-sama tayo sa iglesyang ito. Na hindi naman tayo magkakilala, dito lang tayo nagpangita. Diba? Ngunit purpose ng Panginoon, na pagsama-samahin ang mga pag-uugali ng bawat isa sa atin. Diba? Kaya pagtiisan mo, ang sabi ng Panginoon. Diba? Pagtiisan mo yung katabi mo. Pagtiisan mo yung karap mo na sa likuran mo. Binigay yan ng Panginoon para makasama natin sa iglesyang ito. Amen? Gaano na ba katagal ang pagtitiis natin? Ikaw, gaano na katagal pagtitiis mo sa akin? Taon na. Praise the Lord. 6 years. No? Binigay ng Panginoon eh. Wala tayong magagawa. Kaya hindi tayo pinadala dito ng Panginoon. Dito tayo pinadala ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na dito tayo lalago. Dito magiging mahubog lalo ang ating mga karakter. No? Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Kung hindi dahil yan sa kapatid mo na gumawa ng hindi maganda sa iyong kapatid, hindi ka lalago. Hindi ka titibay. Amen. No? Kaya dapat anuin mo yan, nariin mong kagalakan ng sabi ng salita ng Diyos. Count it all joy. Amen? Ang rin mong kagalakan kapag pinagsasabihan ka, pinapangaralan ka ni Brad Randy, Brad Lorenzo, or Brad Sandy, o ng pastor niyo kapatid, o yung pastora. Di ba, arihin natin kagalakan yan. Hindi dahil para sirain kayo o ano yung kapatid, kundi para mga kapatid, ituwid tayo sa harapan ng Panginoon. Pagpapakita yan ng pagmamahal, mga kapatid. Maniwala kayo. Bakit kayo sinasaway ng salita ng Diyos? Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya ingat tayo sa mga pinapakinggan natin ng mga bulong-bulong. Amen. Lalo na yung ikakasama. Lalo na kung alam nyo na ikakasira ng iglesia, mga kapatid. Amen. Right. Di ba? Kaya pag alam nyo na ikakasira ng iglesia, mga kapatid, huwag kayong matakot sa tao. Mas matakot tayo sa Diyos. Amen. Sabihin nyo sa leader, sa pastor, para mabigyan ng aksyon, mga kapatid. Amen? Amen. Nandiyan na ba kayo, kapatid? Amen. Praise the Lord. Kung napakinggan yung BS kagabi ni Brother Philip. Praise the Lord. Hallelujah. So God never allows trouble without purpose, mga kapatid. This trouble did not come to finish you. So the pressure is real, but so is the purpose inside it, mga kapatid. Minsan, ano tayo, mga kapatid, na talagang grabing pressure sa atin. Pressure na habang tumatagal ako, Pastor, bakit pressure na ako sa paglilingkod sa Panginoon? Ang dami ko ng ng ministry. Ministry sa upuan, ministry sa pagkain, ministry kung saan-saan. Di ba? Nagrereklamo na ba tayo, mga kapatid? Huwag tayo magreklamo dahil pribileyo lang yan. Kung gaman lang ang mga leader natin dito, mga kapatid, baka hindi kayo makatayo, hindi kayo magkaroon ng ministry. Ngunit hindi yan ang kuling sa atin ng Panginoon. Dahil sabi niya sa iglesyang ito, mga kapatid, lahat tayo gagamitin for God's glory. Kasi darating ang time, mga kapatid, na pag-iwalayin tayo ng Panginoon. Paano ngayon kung hindi ka naturuan? Paano ngayon kung hindi ka nasanay sa pagtayo? O sa pagpapagamit para sa kapurihan ng Diyos? Anong gagawin mo doon?
Pag sa lugar na ikaw na lang doon, na Kristiyano. Di ba? Malay nyo, mga kapatid, padala isa sa atin doon sa Iran. Ha? Milyon na ngayon, mga kapatid, ang mga Kristiyano sa Iran. At nadami pa yan, mga kapatid. Hallelujah. So the pressure is real, mga kapatid, but so it the purpose inside that pressure, mga kapatid. May pag-asa ka Kaya huwag tayong manginawa, huwag tayong magano. Pasalamat natin sa mga pangyayari sa ating mga buhay. Di ba? Minsan sa mga kapatiran, sa kapwa natin mananampalataya. Di ba? Pero tanda natin, mga kapatid, may purpose dyan ng Diyos. Di ba? Sa bawat isa sa atin, o sa ating mga kapatid, sa mga naging leader natin, dumanas ng mga ganyan. Kaya naranasan yung mga kapatid, ipagpasalamat yun sa Panginoon, pagtisan natin. Amen? Di ba, Sister? Si Silda? Ang nangyayari sa inyo, nangyari na una yan sa amin. Tanungin nyo yung mas nauna sa inyo. Mga kapatid, yung mga ginagamit ng Panginoon. Hindi tayo, mga kapatid, magiging matibay ang ating pananampalataya sa Panginoon kung hindi magkaroon. Kasi nangyayari din, mga kapatid, sa mga apostol. Sila din nagkaroon ng ganun, mga kapatid. Pero in the end, mga kapatid, ang purpose pa rin ng Diyos ang dapat na susunod. Santabi natin ang mga ano natin sa ating mga buhay. No? Dahil alam natin na nangyayari ito, hindi para sirain tayo ng Panginoon, kundi lalong pagtibayin ng Panginoon ang ating pananampalataya sa Panginoon at ang ating relasyon sa bawat kapwa natin mananampalataya. Amen. Amen? Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Palakpak mo na sa Panginoon. So God has a purpose, mga kapatid, for what happened. God can turn the very thing that tested you into the things that strengthened you. Pagtibayan tayo ng ating Panginoon. Kung saan tayo tinitest, kasi ang Panginoon, mga kapatid, pinapahintulot niya sa atin, kung saan tayo mahina, doon pinapahintulot ng Panginoon na itest tayo doon ng kalaban. Hindi para, mga kapatid, ibagsak tayo, kundi para, mga kapatid, tumibay lalo ang paniniwala at pananampalataya natin sa ating Panginoon na ang lahat ng bagay, mga kapatid, ay idulog natin sa ating Panginoon. Amen. Nang sabi niya nga, di ba, doon, mga kapatid, kumikilos ang kanyang kapangyarihan sa ating mga kahinaan. Kaya kung sikreto lang, mga kapatid, kung saan ka mahina, yun ang idulog mo sa Panginoon. Amen. Hindi kung saan ka mahina, yun pa minsan, mga kapatid, ang inano natin. Hindi. Kung mahina ka sa bagay na yun, o sa pangyayari na yun, yun ang idulog mo sa Panginoon para bigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya kung mahina ka, mga kapatid, sa pagkain, idulog mo sa Panginoon para fasting ka ng Panginoon. Pag sa pira, Pastor. Pag sa pira, idulog mo sa Panginoon. O kasi mayaman ng Panginoon. Yes. Sa Lord. At may gagamitin ang Panginoon. Yes. Kagaya ng testimony ni Sister Tess. Diba? So, ganyan ang nagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa akin tatali. Basta itiwala lamang natin sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dalhin mo sa Panginoon nga kung saan mahina ka na pinoproblema mo, yun ang dalhin mo sa Panginoon. Diba? Kaya dalala ko to lagi, Pastor. Kaya kung problema mo asawa mo, dalhin mo parati sa Panginoon. Yakapin mo. Hallelujah. Yan ay isuko mo sa Panginoon. Sinusuko ko na, Pastor. So the trouble did not come to break you, it came to build you, mga kapatid. Hallelujah. Tandaan natin yan. Yan ang salita ng ating Panginoon. So do not fear the process, mga kapatid. God is building through the battle. Sa ang mga Israelita, bakit tumibay ang mga Israelita? Dahil kung gaano kadami ang battle na kanilang dinanas, bago nakarating doon sa promised land. Amen. O gaano kadami ang kaaway nila, mga kapatid, na dinanas doon. Hanggang ngayon, tingnan nyo, kaya lalong tumitibay, lalong tumatatag ang Israelita kasi sanay sila makipaglaban. Ganon dapat tayo ay mga soldier, ang sundalo ng ating Panginoon. Dapat sanay din tayo makipaglaban. No? At ang kalaban natin, mga kapatid, ay hindi na flesh and blood, kundi ang mga pamunuan. No? Ang mga demonyo. Kaya dapat, mga kapatid, i-overcome natin yan. I-rebuke natin. We have the power and authority, ang sabi ng ating Panginoon. Binigyan nyo kayo ng kapamalaan ng yuraka ng mga ahas at ng mga lakdan. Amen. At sa lahat ng kapangyarihan ng kalaban. So we have the power and the authority over the power and authority of Satan himself. Kaya kaya natin sa mga kapatid i-rebuke in Jesus Christ name. Lalayas siya. Ang sabi nga ng Panginoon. Di ba? Labanan natin ang diablo at tatakas sa inyo.
Kaya nga mga kapatid, minsan na hawak kamay ka ng dyablo, kasi kapag ka inuuto ka ng dyablo, ay sumasama ka. Amen. Kaya hawak kamay ka ng dyablo mga kapatid. Pero yung sabi ng Panginoon, labanan mo ang dyablo at tatakas sa inyo. Kita mo? Sakop. Lalayo siya. Pasakop pa sa Diyos at labanan mo ang dyablo, tatakas sa inyo. Lalayas ang dyablo mga kapatid. Amen. Kaya kapag binubulong-bulungan ka ng dyablo sa tagiliran mo, palayasin mo. Sampalin mo. In Jesus Christ name. Sampalin mo. Sampalin Praise mo. the Lord. Hallelujah. So do not fear the process, mga kapatid. God is building through the battle. Do not judge the season before God finishes the story. Minsan, mga kapatid, nag-judge na tayo, lalo na kapag pangyayari na mga kapatid sa ating mga buhay, sa ating mga kapatiran na bagsak, na akala mo ay pinabayaan ng Panginoon. We cannot judge them, mga kapatid. Baka mamaya, hindi natin alam ng nangyayari pala sa kanyang buhay, yun ang process ng Panginoon para i-level up siya, para i-build siya, mga kapatid, para lalo siyang maging kagamit-gamit para sa kapurihan ng Diyos. Kaya we cannot judge, mga kapatid. Kahit ano pa nangyayari sa buhay. Minsan sasabihin natin, di ba ano na yan? Pastor na yan, leader na yan, mga ngaral na yan. Bakit ganun nangyayari sa buhay? We cannot judge them, mga kapatid, between them and the Lord. Kaya ang gagawin na naman natin, pag nakikita natin, ang sabi kanina sa ating pag-aaral, pag nakita mong kapatid mo na gumagawa ng kasalanan, ipanalangin mo. Di ba? Amen. Yun ang dapat natin gawin bilang mga lingkod ng Panginoon. Amen? So if God allows it, mga kapatid, He can use it. Your calling will crush you before it anoints you. Tanda natin ito. Minsan parang naisip natin na tinawag ako ng Panginoon. God calls me to preach, to be a pastor, to be a leader, to be a musician. Tanda natin, sa bawat calling ng Panginoon, kapag ang Diyos mismo ang nag-calling sa atin, bago tayo i-anoint ng Panginoon sa ministry na ipagkatiwala niya sa atin, dudurugin niya muna yung mga bagay na nakasagabal sa pagsunod at pagganap ng kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya nung gagawin natin, ipadurog natin sa Panginoon. Yes. Ipaalis natin yan sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse kanina, mga kapatid, if we confess our sins, He is faithful and just, Amen. that He will forgive us and He will cleanse us for all the unrighteousness sa ating mga buhay. So anong gagawin natin? Idulog natin sa Panginoon. Isuko natin sa Panginoon. Ipadurog natin sa Panginoon. Upang maging malaya siya. Upang ang Panginoon na mapatid ang kumilos sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ng Galatians 2:20, hindi na ako nabubuhay sa katawang ito, kundi ang Panginoon na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa akin o para sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. So the pressure is not punishment, mga kapatid. It is preparation. So it is a preparation yun sa bawat isa sa atin. Kasi nangyari rin sa amin. Na-pressure tayo noon, di ba? Sa mga na-overcome na. Di ba pressure tayo? Nakakala natin, mga kapatid, bakit ganito kung kailan ako naglilingkod sa Panginoon? Kung kailan ako lumapit sa Panginoon, bakit lalong dumami ang problema ko? Bakit lalong dumami ang mga pagsubok sa buhay ko? Nung hindi pa ako nagpapagamit sa Panginoon, hindi naman kami magkaaway nitong kapatid ko. Nung nagpapagamit na kami pareha sa Panginoon, bakit nag-aaway-away kami? Dahil sa kagagawa ng demonyo. Mga kapatid. Kaya dapat huwag tayo magpatalo doon. Kaya ang sabi kanina, kagabi pala mga kapatid, talunin daw natin ang masama sa paggawa ng kabutihan. Ibalik natin pa rin ang kabutihan, mga kapatid. Dahil diyan tayo tinawag ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Anong ginawa niya? Sa nagmak sa Kanya, sa nagdura sa Kanya, sa nagpalo sa Kanya, sa naglatigo sa Kanya. Ang sabi niya, forgive them. For they do not know what they are doing. Pero tayo, alam na natin ang ating mga ginagawa. Dahil tinuruan na tayo ng salita ng ating Panginoon. Binigyan pa tayo ng halimbawa ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah. If you're called to mend the broken-hearted, you're going to wrestle the broken-heartedness, mga kapatid. Kaya kapag doon ka, tinawag ka ng Panginoon, mga kapatid, to heal the broken-hearted, talaga makikipag-ano ka doon. Doon kayo ilalagay ng Panginoon sa mga broken. Di ba? Kasi doon ang tawag yun, ang kuling sa iyo ng Panginoon. No? Kaya nga, sabi ko nga sa Panginoon, siguro Panginoon, kaya puro adik ang pinadala mo dito, Panginoon. Kasi dati nga adik ako. Lord. Di ba? Para alam ko kung paano makipag-deal sa adik, mga kapatid. Kasi naranasan ko.
Di ba? So ganun din sa bawat isa sa atin mga kapatid. Kung saan ka mga kapatid akma doon ka mga kapatid ipadala ng Panginoon. Doon ka gagamitin ng ating Panginoon. Huwag lang doon na dahil maritis na rin yung mga sa ng Panginoon. Okay lang yun kung salita ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. If you're called to prophesy mga kapatid, you're going to struggle to control your mouth. Kaya nga sa mga may prophetic vision. Tanda natin, pagkaalam natin mga kapatid na ito ay bigay ng ating Panginoon, huwag kayong matakot na i-declare. Huwag kayong matakot na isabihin. Amen. Dahil mga kapatid, maaaring yan ng Panginoon. Warning niya sa iglesia. Kasi hindi lamang sa akin yan mga kapatid na nire-reveal ng Panginoon. Pwede sa kahit na sino sa atin basta mananampalataya, baptized in Jesus Christ's name. Amen. Pwedeng gamitin ng Panginoon na magkaroon ng mga prophetic vision. Amen. No? Kaya wag niyo na mga kapatid itago. Pag sinabi ng Panginoon ito, warning ng Panginoon na ganito ang mangyayari kasi tested mga kapatid sa church na ito. Napakarami ng mga prophetic vision na nangyayari talaga mga kapatid sa iglesia ito. Kaya wag tayong mag-ano mga kapatid kasi hindi lang yan nire-reveal sa pastor o sa mga leader, kundi sa bawat mananampalataya sa Panginoon. Amen. Pwedeng gamitin. Amen? Hallelujah. If you are called to lions, you will battle spiritual viruses. Bakit? Dahil mga kapatid, kagaya niyan, naglilians tayo. Kaya ingat din tayo mga kapatid sa paglilians. I-discern natin at saka ipag-pray natin mga kapatid. Kagaya yung mga kapatid, yung mga ano doon sa Acts. I know Jesus. Yung 7 anak ni ano na yon. Pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Saulo, ni Pablo. Ano sabi ng demonyo? Si Pablo kilala ko. Si Jesus kilala ko. Sino ka? Oh. Kaya dapat mga kapatid na sa atin ang power and authority bago natin gawin. At yun ay ang banal na espiritu. Kaya nga you will receive power, mga kapatid. Kita mo anong nangyari? Nagsitakbuhan sila na pinaghubaran sila ng demonyo. No? Hallelujah. If you are called to preach mga kapatid and to teach the gospel, you will be sifted for the wisdom and anoint your message mga kapatid. Kaya ganun, nag-aaral tayo. Di ba? Kung tutusin mga kapatid, kagaya si Sis Angge, no? Hindi naman siya, tinataas ko siya. First time niya nagtayo mga kapatid, pero kita mo mga kapatid yung ano ng... Basta may kasamang pag-aaral, prayer and fasting. Kaya sa susunod ng mga nakaschedule, gawin nyo yan. At i-anoint kayo ng Panginoon. Huwag nyo intindihin mga kapatid kung anong sasabihin ng tao sa makikinig. Basta kung anong pinapagawa ng Panginoon sa atin, gawin natin. Basta sa salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. So if you are called to empower, your self-esteem will be attacked mga kapatid. Your successes will be hard-fought mga kapatid. No? Kaya kapag tinawag tayo ng Panginoon, kaya nga kapatid, ang anointing ay transferable yan. Kaya kung noon mga kapatid, gusto ko na pinagpipre ako, nililians ako ng pastor o ng leader mga kapatid. Dahil nararamdaman mo talaga mga kapatid kung paano yung anointing, kung paano ang power na napupunta din sa'yo. Kaya nga biblical yan, di ba kapag ka may ino-ordain na pastor o leader, di ba pinagpipre yung ng nililians at pinagpipre. Dahil mga kapatid, ang anointing sa mga pastor mga kapatid o sa mga leader, napupunta din mga kapatid sa mga pinanglilihans. Kaya huwag kayong mga kapatid, magpa-pray, magpa-lihans, mga kapatid, dahil transferable ang kapangyarihan ng Panginoon sa bawat isa. Amen? Amen. Hallelujah. If you are called to empower, your calling will come with cups, thorns, and sifting that are necessary for your mantle to be authentic, humble, and powerful, mga kapatid. Hallelujah. Your crossing won't be easy because your assignment is not easy. Your oil is not cheap, mga kapatid, no? Amen. Yung ano natin, di ba? Minsan ano na tayo, bakit ganito na yung... Dahil mga kapatid, bakit na yung paglilingkod sa Panginoon hindi easy, talagang napakahirap, napaka-hard, mga kapatid. Dahil mga kapatid, ang kuling sa iyo ng Panginoon ay talagang makikita niyo mga kapatid kung paano, no? Kasi nangyayari mga kapatid, dahil ang assignment na bigay sa atin ng Panginoon, hindi easy. Easy lang ba mga kapatid yung humayo ka doon sa
mga unbeliever. Di ba kung paano ginagawa nila, minamak nila, minumura pa nila. Ang ibang kapatid, nakikita niyo yung mga nag-preach sa street, nag-preach doon sa nag-evangelize. Di ba, sinasampal, binabato, sinusundok. Tayo dito, masalitaan lang minsan kapatid, ayaw mo na. Makarinig ka lang ng negative na, hindi naman marunong yan magturo, ayaw mo na magturo. Di ba? Sila mga kapatid, pinapatay. Pinupugutan ng ulo, deny or die. Sa atin hindi pa dumating, siguro kurot pa lang dito, ayaw ka na eh. Salita pa Diba? lang. Salita pa ka lang, ayaw na tayo. Hindi ganoon mga kapatid. Kaya nga dapat habang nahihirapan tayo, isipin natin parati na ang ibabalik sa atin ng Panginoon. O isipin natin parati mga kapatid, na ibibigay ng Panginoon, talagang masigit doon. Pangako yan ang ating Panginoon eh. Amen? Amen. So, oil does not come without pressure. Paano natin makuha mga kapatid ang katas? Diba? Pinipress na, no? Pinipiga. So, ganun din tayo. Pinipiga tayo ng kalaban para umayaw. Ngunit tandaan natin, dahil sa pagpiga ng kalaban, lalo tayo ngayon tumitibay. Lalo tayo ngayon mga kapatid, nagiging matatag sa ating Panginoon. Habang tayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok, ng problema sa ating buhay mga kapatid, lalo dapat tayo mga kapatid, tumitibay sa ating Panginoon. Amen? Amen. Authority does not come without surrender. Bago tayo bigyan ng Panginoon ng authority o ng power and authority mga kapatid, kailangan muna natin i-surrender sa Panginoon ang lahat sa ating buhay. Amen? You cannot receive the Holy Spirit sa buhay mo without surrendering all to Jesus. Amen? Kasi hindi mga kapatid mananahan sa ating buhay ang banal na Espiritu mga kapatid kung hindi muna natin isuko ang lahat sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Fruit does not come without dying to self. Ito pa. Hindi ka magbubunga sa pananampalataya mo sa Panginoon if you are not dying yourself. Kaya ang sabi ng Panginoon, di ba? Tayo ay nangalibing, nakasama niya nakalakip sa pamagitan ng bautismo. Di ba? Kailangan muna mamatay tayo sa ating sarili. Kaya ang sabi ng Galatians 2:20, hindi na ako nabubuhay dito. Ako'y napako, nakasama ni Kristo sa cross. At hindi na ako nabubuhay dito. Kundi si Kristo na nabubuhay dito, na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ko. Kaya ang nasusunod na dati sa ating mga buhay mga kapatid, si Kristo na, hindi na yung ating mga sarili. Amen? Hallelujah. So in His amazing love mga kapatid, beauty for us is hope and healing in Jesus Christ. No? Ang sabi ng Psalms 34:18, hallelujah. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit, mga kapatid. Hallelujah. Luke 22:31-32. Luke chapter 22 verse 31 to 32. And the Lord said, Simon, Simon, kita mo kapatid, si Simon Pedro, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Biro mo? Gusto ni Satanas Pedro na talagang pigain ka niya. Nakatulad daw ng palay na pinipiga. No? Hallelujah. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Biro mo, ang Panginoon. Kaya ganun na lang kapatid, ganun kahalaga ang panalangin ng bawat isa sa atin. Kaya kapag nakita natin mga kapatid na mga kapatiran, nanghihina, may sakit at karamdaman, may problema, may pagsubok, o inano ng kalaban mga kapatid, ipag-pray natin. Kasi malaking magagawa. No? Kaya minsan mga kapatid, na akala nyo dumaranas kayo ng mga pagsubok, problema o sakit at karamdaman, baliwala sa iglesyang ito. No, pinanalangin kayo mga kapatid. Pinapanalangin namin kayo ang bawat isa. Dahil yan mga kapatid, ang namin, hindi nyo man alam. Ngunit mga kapatid, no, alam ng Panginoon na pinapanalangin namin o yung bawat isa sa amin, ang bawat isa. Amen? Hallelujah. 2 Corinthians 12:9. Hallelujah.
My grace is sufficient for you. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weaknesses. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Anong gusto ba natin? Yung kapangyarihan ng Panginoon. Dapat, mga kapatid, manahan sa atin. No? Kaya ang sabi niya, kapatid, ang ating kahinaan, ibigay natin sa Panginoon. Dahil ang grasya ng Diyos ay sapat na sa atin. We are living in the grace period of time, mga kapatid. At sapat ng biyaya ng Diyos sa atin. Kahit, mga kapatid, si Apostle Paul, kung mababasa natin dyan, mga kapatid, simula sa verse 1 dyan, mga kapatid, nung mayroon siyang binigyan siya ng tinik sa laman ni Satanas. Sabi niya, 3 beses ako nanalangin sa Panginoon na alisin. Ngunit anong sasagot ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for you. Sapat ng biyaya ng Diyos sa atin. Kaya naman dinaranas natin sa mga pagsubok, problema, sakit at kiramdaman, ibigay natin sa Panginoon dahil sapat ang biyaya niya. Hindi dapat makakahadlang yan. May sakit at kiramdaman ka man, kapatid. Hindi dapat nakahadlang upang hindi mo purihin, sambahin, dakilain ang Diyos na ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Minsan may problema lang tayo, ayaw nyo na, mga kapatid. Minsan may mga pagsubok lang. Minsan may nakatampuhan ka lang, minsan may hindi ka lang pinansin. Napiktuhan na rin ang pananampalataya natin. Hindi ganon. Dapat habang nangyayari yan sa buhay natin, lalo tayong dumikit at kumapit sa Panginoon. Dahil walang ibang makakatulong sa atin. Hindi ka matutulungan ng sanlibutan. May problema ka, humingi ka ng payo sa sanlibutan. Anong sasabihin ng sanlibutan? Dito na lang tayo. Tagay-tagay na lang tayo. Dito na lang tayo, masaya dito. Di ba? Wala, masaya ka nga, sandali lang. Pagkatapos nun, sumama ka doon dahil masaya doon, may birthday, may okasyon. Napatagay ka ngayon, nawala ngayon ng konti ang problema mo. Pagising mo, hindi lang isang problema mo, nadagdagan pa. Dahil sakit na sa ulo, nagkautang ka pa. Inom kami sa sanlibutan, hindi mo pala alam, nagwala ka na doon sa lugar ng inuman. Nakabasag ka ngayon, marami ka pang babayaran. Pag-uwi mo pa ng bahay, yari ka pa sa asawa. Di ba? Yun yung masakit, mga kapatid. Nakala mo mawala ang problema, lalo pa lang nadagdagan. Personal experience. Testimony ni Sis Mercy. Hallelujah. So sapat ang biyaya ng Diyos sa ating mga kapatid. So the spirit is willing but the flesh is weak. Amen. Ganun tayo mga kapatid. Ang flesh natin talaga weak ito. No? Pero dapat mga kapatid, pairalin natin ang ng banal na espiritu. Kaya ang sabi niya mga kapatid, hallelujah. So don't fight last mga kapatid, but run. Minsan mga kapatid, ang last mga kapatid sa mundong ito. Sabi na Apostle Paul, sa lamang ito ay wala nakatirang mabuti kasi kasamaan lahat itong nakatira sa laman natin. Hindi natin kaya ito talunin ng sarili nating lakas at sarili nating kung paglabanan mo ito, makipag-wrestle ka dito mga kapatid, hindi tayo mananalo. Dahil nasa laman na natin, nasa dugo na natin. Anong gagawin natin mga kapatid? Takbo! Amen. Takbo sabi niya, Jay, kanina. Amen? Takbuhan mo yan mga kapatid. O baka... Kaya kapag lumalapit sa'yo ng demonyo, takbuhan mo. I-rebuke mo sa Jesus Christ's name. No? So don't fight last mga kapatid, but run. Ang sabi ng 1 Corinthians 6:18, flee fornication. Anong sabi daw mga kapatid? Flee fornication. Layuan mo. Flee fornication. Every sin that a man do it is without the body, but he that committed fornication sinned against his own body. Amen. Ang pumatay ka, sumunto ka. Hindi yun kasalanan mga kapatid sa iyong katawan. Kasalanan yun mga kapatid sa batas. Ngunit kapag ikaw ay gumagawa ng ganitong bagay mga kapatid, ang fornication, nagkakasala ka mismo sa katawan mo. Sa sarili mong katawan. Amen? Hallelujah. So, anong dapat natin gawin? Flee fornication, mga kapatid. Hallelujah. Sino ba mga kapatid ang mga lingkod ng ating Panginoon na natalo ng mga ganito? David. Si Solomon. Solomon. Kilala natin si Solomon, mga kapatid? Samson. Si Solomon, he is the wisest man in the world, but failed. Okay?
Si Samson, he is the strongest man, but failed. Si David, no? He is God's own heart, mga kapatid. But failed. Anong ginawa? Bakit mga kapatid na fail sila? Kasi nilabanan nila ng sarili nilang lakas. Ng sarili nilang kakayahan. Ngunit si Joseph, anong ginawa? Takbuhan. Kaya ganun dapat tayo, pag lumalapit ang dibog, takbo ka! Hayaan mo! Pag lumalapit ang kasalanan, takbuhan mo ang kasalanan! Pag lumalapit dyan yung mga ano sa buhay mo, takbuhan mo, layasan mo. Amen? Pag may utang, pastor daw. Pag nangutang, takbuhan mo rin! Sa Lord. Walang gano'n. Ay, walang ganyanan. Eh kapag may halimbawa, Parang hindi tayo mapautang nito. ano-ano dyan, ito ba patid, reality. Babae sa lalaki at lalaki mga kapatid. Kapag tayo magkakapatid sa pananampalataya, kapag nag-uusap tayo, kapag alam natin na iba na yung dating ng babae man o lalaki, rebuke nyo na. Amen. Huwag nyo hayaan mga kapatid na pumasok yung last. Kasi Takbuhan dyan nyo na. nag-uumpisa. Minsan chat-chat lang yan. Tapos mamaya may video call na. Maya-maya may ano na, I love you, I miss you. Joke lang, I love you with the love of the Lord. Yung lang sana kung ganun eh. Pero kung last na mga kapatid ang dumarating ang mga kapatid, rebuke nyo na. Oo wag na mag-ano ha. Joke na kagad. Pag sinabing kamusta, Naku, utang. Huwag mo na sagutin mo. Dang, praise the Lord. kamusta? So ang dapat natin gawin, walk in the Spirit mga kapatid. Amen. Sabi ng Galatians 5:16, walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Kasi ito mga kapatid ang nagpapalaglag. Si Mangot na naman din yan. Isa sa ginagamit ni Satanas para malaglag ng isang Kristiyano na katulad mo at katulad ko. Amen. Kaya ang sabi niya po, this I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yan lamang kapatid, yan lamang natin matatalo ang gawa ng laman o ng sanlibutan mga kapatid kapag tayo ay lumakad ayon sa lakad na espiritual. Amen? Hallelujah! Kaya nga tayo mga kapatid, sa mga lingkod ng ating Panginoon, sa bagong tipan mga kapatid, kilala natin mga kapatid si Ananias at saka si Sapphira. Amen. Iba yung si Ananias na propeta, yung Ananias at Sapphira na mag-asawa mga kapatid. No, nung na-establish ang church, no, sa after ng Day of Pentecost, sila mga kapatid ay nagpakitang gilas din. Kasi sa time na yon, kumabasa natin ng Acts chapter 2, Mayroon sa kanan. di ba ang lahat ng kanilang mga pag-aari ay para sa lahat. Amen. So ito si Ananias at saka si Sapphira, nagpakitang gilas din. No? Ang ginawa nila, bininta nila ang kanilang ari-arian at ibibigay sa mga apostol kasi yung ginagawa ng mga unang kapatiran. Kaya nagsasabi mga kapatid na sa time daw na ito ay walang tithes. Okay, kung ayaw nyo mag-tithes. O sige doon kayo sa lahat ng ari-arian nyo para sa lahat. Payag kayo doon? Nangyari yun mga kapatid sa mga alagad ng Panginoon. No? So mga kapatid, ano nangyari mga kapatid? Nung binenta nila ang kanilang ari-arian at binigay sa apostol, binawasan nila. Natukso sa pera eh. Okay, natukso sila last. No? Natukso sila doon. Naghangad sila. Eh samantalang sinabi ni Apostle Peter mga kapatid, di ba nung nasa inyo pa yung pira, sa inyo din yan? Amen. Nasa sa inyo yun kung ibigay nyo hindi. Amen. Pero bakit nagsinungaling kayo? Sabi. Nagsinungaling kayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, kapag katungkol sa Panginoon, Pag sa pera, huwag ka. pag-aari ng Panginoon. Nung nakita niyo mga kapatid ko, kanila yun. Kanila lupa yun, kanila yung ari-arian na bininta. Sa kanila din ang pira. Ngunit ang sabi kasi nila, ibigay nila sa mga lingkod ng Panginoon. Ngunit ang sabi ni Apostle Peter, tinanong sila, ito lang ba? Nagsinungaling sila na yan lang. Eh samantalang pwede naman nila sabihin, pwede ba kalahati lang yung ibigay namin? Amen. Nasa kanila yung kasi nasa kanila hawak nila silang may-ari. No? Ngunit nagsinungaling sila mga kapatid dahil sa gusto nila magpakitang gilas. Amen. Ano nangyari? On the spot, pinatay sila ng ating Panginoon. Di ba? On the spot, inilibing sila mga kapatid ng magkasunod. Blasphemy. Gusto niyo ba mangyari yan sa buhay ng bawat isa sa atin? No? So si Sapphira at Ananias mga kapatid, sarili nila yon, pero anong nangyari mga kapatid? No? Inistruct sila ng Panginoon. Pinatay sila ng ating Panginoon. Kaya tayo,
mga kapatid, bilang mga mananampalataya sa Panginoon, may mga ginagawa tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, ang mga sakripisyo, yung time, talent, at treasure natin na ginagamit para sa kapurihan ng Diyos, wag natin isumbat ito sa Panginoon. Wag natin sabihin, ako ang nagbibigay niyan, ako ang nag-donate niyan, marami na akong binigay, malaki akong magbigay ng tithes. Wag natin isumbat yan sa Panginoon. At wag natin pag-interesan, mga kapatid, ang pag-aari ng iglesia. Amen. Hindi natin pag-aari, hindi ko pag-aari ang lahat dito sa loob ng iglesia. Paging ang mga kaluluwa ng bawat isa. Pag-aari tayo lahat ng Panginoon. Kaya kung ano man ang nandito, mga kapatid, sa iglesia, halimbawa, ibinigay mo na ikaw, nagbigay niyan, mga kapatid, wag mo na isumbat yan sa Panginoon. Dahil alam naman natin, ang Panginoon magbabalik niyan sa iyo ng doble, triple, pa, higit pa sa inasahan natin. Amen. Kaya wag nating interes yan, mga kapatid, kung anong nandito sa bahay panambahan. Pag-aari lahat ito ng ating Panginoon. Amen. Kaya ako sinusure ko yan sa inyo, mga kapatid. Yan ang yan, lalo na pagtungkol, mga kapatid, sa pira. Hindi ako talaga dyan, mga kapatid. Di baling maghirap ako, basta ang para sa Panginoon yan, mga kapatid. So, kung si Ananias at saka si Sapphira, mga kapatid, pag-aari na nila yon, sarili na nila, anong ginawa sa kanila ng Panginoon? Nagsinungaling lang sila, in-instruct. How much more kapag interesan natin ang pag-aari ng bahay panambahan? Amen. Gaano kaya, mga kapatid, ang sapiring na naranasin ng gagawa? Kaya tayo, mga kapatid, pinapangunahan ko na kayo, wag natin. Kung dumating man ang panahon, nalisin ako ng Panginoon dito, kung sino man tayo, pag-aari pa rin ng Panginoon ito, hindi ko pag-aari. Amen. Kahit sino sa atin, kung sino man ang itatayo ng Panginoon pagdating ng time, Amen. na alisin niya na kami dito, o dalhin niya na kami sa kanyang kaharian, mga kapatid. Amen? Amen. Kaya wag natin, mga kapatid, interesan ang pag-aari ng iglesia ng Panginoon, no? Dapat tayo, mga kapatid, tayo, di ba? Bilang mga mananampalataya sa Panginoon, dapat excited tayo parati. Amen. O tayo, mga kapatid, binibless tayo ng ating Panginoon. Di ba, binibigay ng Panginoon ang ating mga, di ba, nag-pray tayo doon, Panginoon, gusto ko magkatrabaho, gusto ko ganito ang sahod. Di ba, ako, mga kapatid, nung, dyan ako dati dito, mga kapatid. Nung sabi ko, Panginoon, gusto ko naman sa mas higher na Pero kita mo, kapatid, binigay ng Panginoon. Sinabi ko, Panginoon, magpahinga muna ako ng 1 month. 1 month, mga kapatid. Sa kanya ako nilagay doon, mga kapatid, sa trabaho ko ngayon. No? Sabi ko, Panginoon, gusto ko i-increase yung tithes ko. Nangyari, mga kapatid. Sabi ko, Panginoon, dapat huwag na mabawasan yung buong sahod ko para sa pamilya ko. Nangyari, mga kapatid. Hindi na doon nakukuha ang tithes dahil dinuduble pa ng Panginoon ang para sa tithes mo. Ganyan ang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Dapat siya, mga kapatid, sa kanyang mga banal na salita. Dapat siya sa kanyang pangako. Kaya panghawakan natin, mga kapatid. Once you pray, declare, claim it in Jesus Christ's name. Kaya kung ano man pinagpipray natin, i-declare mo sa pangalan ng Panginoon. I-claim mo sa pangalan ng Panginoon. At hayaan mo ng Panginoon, mga kapatid. Dapat siya sa kanyang salita, sa kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Dapat, mga kapatid, excited na tayo kapag tanggap. Alam mo, kapatid, siguro, iwan ko kung naranasan nyo rin. Ako, mga kapatid, pagkatatanggap ko ng sahod ko, mga kapatid, excited na ako, mga kapatid, hindi doon sa sahod ko na matanggap. Excited ako na may bigay ko ang para sa Panginoon. Excited ako, mga kapatid, na ito mag-i-invest ako para sa kapurihan ng Diyos. No, na alam ko, darating ang time, aanihin ko ito. Dahil yun ang pangako ng ating Panginoon. Amen? Dapat ganun na rin tayo, mga kapatid, yung excited tayo. No? Na may balik natin sa Panginoon, may bigay natin sa Panginoon para sa kanyang kapurihan. Ang nararapat na sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. So when you feel too cracked, too weak, or too unimpressive, mga kapatid, remember what God is looking for. He is not searching for what looks flawless. He is looking for what is willing. Hindi, mga kapatid, naghahanap ang Panginoon ng perfecto, ng walang sa buhay. Ang hinahanap ng Panginoon ay mayroon tayong willingness. Kaya nga, are you willing, mga kapatid? Are you a willing vessel for the glory of God? Amen. Yes. Yan dapat ang sagot ng bawat isa. God has always used surrendered vessel, not perfect one. Ang ginagamit ng Panginoon, kaya wag mong sabihin na perfecto ka, dapat akong ginagamit.
No? Ang sabi ng Panginoon, hindi niya gagamitin ng perpekto. Kasi pag perpekto ang gamitin ng Panginoon, may kaagaw na siya kasi siya lang ang perfect. Amen? So sabi ng Panginoon, ang kanyang ginagamit daw ay ang may willingness at ang nagsusurrender sa ating Panginoon. Kaya nga, bago tayo gamitin ng Panginoon, isurrender natin sa Panginoon ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. Amen? Amen. So sa conclusion na tayo, mga kapatid, 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. Kaya alin ka dito, mga kapatid? Dito ka ba sa gold, silver, kahoy, o lupa, mga kapatid? Noong iba daw dito, mga kapatid, nagagamit para sa for honor God. Ang iba nagagamit for dishonor God. Kaya alin tayo doon? No? Kayo ang nakakaalam o ang bawat isa sa atin, no? If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Dapat ganito, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Ganito dapat tayo bilang vessel ng ating Panginoon. Dapat, mga kapatid, prepare tayo for doing good works, mga kapatid. No? To honor God, mga kapatid, sa ating mga buhay. Isaiah 6:8, dapat itong sinasagot natin, mga kapatid. Pwede mong ibulay-bulay ito, mga kapatid. Bawat isa sa atin. Basahin nyo yan isa-isa. Basahin nyo mamaya, i-save nyo. Ang sabi dito, also I heard the voice of the Lord. Sabi ni Isaiah, saying, whom shall I send? And who will go for us? Ang sabi ng Panginoon. Then said, here am I, send me. Dapat ganito tayo. Panginoon, nandito ako, gamitin mo ako para sa kapurihan mo. Ay, gawin mo akong vessel, I am a willing vessel for your glory, Panginoon. Hallelujah. Yun dapat ang sagot natin, bawat isa sa atin. Ay, magbulay-bulayan nyo ang verse na ito, mga kapatid. Hallelujah. So remember, church, it's not how you start, mga kapatid. It is how you finish the race. Kahit, mga kapatid, paggiwang-giwang man ang umpisa natin, sa paglilingkod sa Panginoon, ang importante, matapos natin, mga kapatid, ang pinapagawa ng Diyos. So many people begin with excitement. Di ba? Nangyayari yun sa ating buhay kahit ng mga bago tayo. Di ba? Excited tayo. Gusto natin Friday na lang parati. Araw na lang ng pagsamba at pagpuri sa Diyos. No? Many people begin with excitement. Many begin with passion. But only those who stay faithful reach the finish line. Tanda natin yan. Maraming magaling, maraming anointing, marami ang fluent mag-English, magsalita ng kung ano-ano. Ngunit, mga kapatid, hindi yun ang basihan ng Panginoon. Dahil ang basihan ng Panginoon kung sino ang makatapos. Kung sino ang magiging faithful hanggang matapos ang race. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ay binibigyan ng Panginoon ng race, mga kapatid. No? So, starting strong is good. Remember the church. Starting strong is good, but finishing strong is what truly matters. Ang mahalaga na natapos mo na matibay ka pa rin. Hindi pagiwang-giwang. Amen? Amen. Hebrew 12:1. Hallelujah. Yan ang last verse natin. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Bawat isa sa atin ay mayroong race. Kaya sabi ng Panginoon, let us run with patience. Amen? Dapat mayroon tayong pagtitis at tapusin natin, kapatid, ang ating laban. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tells us to run the race set before us with endurance. That means refusing to quit even when the journey becomes difficult. So, dapat ito ng natin. Refuse to quit, mga kapatid. Huwag talaga tayong tumigil. Dahil ang sabi niya, mga kapatid, ang umayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umayaw. Dapat ganun tayo, ang kaawit kanina,
We are born. Victory. Winner. We are born winner, no? Winner. Tayo ay mananagumpay. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ang gagawin natin mga kapatid, stay committed, stay disciplined, and stay focused mga kapatid. Don't stop halfway. Don't slow down now. Now, go and finish the race. And remember mga kapatid, our labor in the Lord is not in vain. Amen. Ano man pagpapagal natin, ano man kahirapan, ano man mapagsubok, problema ating kinakarap sa paglilingkod sa Panginoon, hindi yan lahat mawawalan ng kabuluhan. Dahil alam natin may gantimpala yan sa ating Panginoon. At alam natin, aanihin natin yan pagdating ng Panginoon. Upang kung dala-dala na ng Panginoon ang mga gift niya sa atin. Di ba? Napakaganda kapatid na si Lord mismo magsabi sa iyo, welcome, well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Pero mo? Ang Panginoon mismo magsabi niyan. So ang tanong nga kapatid, bago tayo kapatid magsitayo, are you a willing vessel for God's glory? Yes, Lord. To God be all the glory. God bless us. Tayong lahat ay tumayo mga kapatid.